Welcome sa Cloudy Movie Recap. Ang pelikulang ikukwento natin ngayon ay ang Luca. Halina't simulan na natin. Sa isang maliit na baybaying bayan ng Puerto Rosso sa Italia, may mga kwentong kumakalat tungkol sa mga halimaw sa dagat. Habang may mga taong umiiwas sa mga lugar na pinaniniwalaang tinitirhan ng mga ito, may mga henerasyon ng mangingisda na patuloy pa ring nangangaso sa mga nilalang na mukhang tao ngunit halimaw. Isa sa kanila si Luca, isang batang nilalang sa dagat na nagtatrabaho bilang tagapangalaga ng isda upang makatulong sa kanyang ina. Nagnanais siyang makilala ang mundo ng mga tao, ngunit mahigpit siyang pinagbabawalan ng kanyang ina na makipag-ugnayan sa kanila. Tuwing may pagkakataon, sinasamantala ni Luca ang kanyang paglabas sa dagat para maghanap ng mga bagay na mula sa mundo ng tao. Isang araw, habang naghahanap sa isang siwang ng dagat, nakita siya ng isang diver na may kalaw-angin na diving suit. Tinangka niyang magtago ngunit naipit siya sa mga bato. Sa kanyang ginhawa, ang diver ay hindi pala tao kundi isa ring nilalang sa dagat na nagngangalang Alberto. Pagkatapos ng pagpapakilala, kinuha ni Alberto ang mga gamit ng tao at lumangoy papunta sa isang malapit na isla. Dahil sa matinding kuryusidad, sinundan siya ni Luca. Laking gulat niya nang makita niyang naglalakad si Alberto sa lupa at unti-unting nagiging tao. Hindi niya akalain na posible ito. Hinayla siya ni Alberto pataas sa ibabaw ng dagat upang ipakita na kaya rin niya ang ganoong pagbabago. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, natakot si Luca at hindi maintindihan kung paano siya nagmukhang tao. Tinangka ni Alberto na pakalmayan siya, ngunit labis ang pagkagulat ni Luca kaya bumalik siya sa dagat at nagpas siyang kalimutan ang nangyari. Kinabukasan, bumalik siya sa isla at sinubukang lakasan ang loob na umakyat sa lupa. Habang nag-aatubili, dumating si Alberto at sinabing ligtas naman ito. Dahil hindi pa siya nakakaranas ng grabidad, hirap si Luca sa paglalakad. Ngunit sa tulong ni Alberto, natutunan niya rin ito. Ipinahayag ni Alberto na ang kanyang ama ay nasa isang paglalakbay, kaya silang dalawa lang ang naroon. Ipinakita ni Alberto kay Luca ang iba't ibang bagay ng mga tao, ngunit ang pinakaikinatuwa nila ay ang isang pamphlet ng Vespa, ang motorsiklong kanilang pinapangarap. Dahil wala silang pera, nagpasya silang bumuo ng sarili nilang Vespa gamit ang mga kalat mula sa dagat. Matapos ang ilang oras ng paggawa, nakabuo sila ng isang obra maestra. Subalit dahil masyado nang natagalan sa ibabaw ng lupa, kinailangan ni Luca na umuwi agad. Nagtanong ang kanyang ina kung saan siya nanggaling, ngunit tinakpan siya ng kanyang lola sa pagsasabing inutusan siya nito na kumuha ng pipino sa dagat. Kinabukasan, muli silang nagkita at sinubukang subukan ang kanilang Vespa sa isang burol. Ngunit habang bumababa si Alberto, gumuho ang gawa nilang sasakyan at halos masugatan siya. Di naglaon, mas lalo silang nag-ensayo at gumugol ng mas maraming oras sa lupa upang paunlarin ang kanilang scooter at lalong naging malapit sa isa't isa. Sa pagtatangkang itago ang lihim, sinimulang sundan si Luca ng kanyang mga magulang at nang matuklasan nilang lumalabas siya sa ibabaw, nagpasya silang ipadala siya sa kailaliman ng dagat upang tumira sa kanyang tiyuhin, isang kakaibang nilalang na may transparent na balat at litaw ang mga lamang loob. Tumanggi si Luca at agad pumunta kay Alberto upang ibalita ang nangyari. Nagdesisyon silang tumakas patungong Puerto Rosso. Paggamit ng sirang bangka, nakalusot sila sa lungsod. Ngunit habang naglalakad sa plaza, may mga batang nagpakik ng bola at aksidenteng tinamaan ni Luca ang Vespa ni Ercole, isang mayabang na lalaki. Galit na galit si Ercole at sinimulang pahirapan ang dalawa. Halos mabunyag ang tunay na anyo ni Luca nang subukan siyang ipasok ni Ercole sa fountain, pero dumating si Julia at iniligtas sila. Sa tulong ni Julia, nalaman nilang maaari silang sumali sa Porto Rosso Cup, isang paligsahan na kinabibilangan ng paglangoy, pagkain ng pasta, at pagbibisikleta. Bumuo sila ng grupo. Dahil hindi sila maaaring mabasa, nagkunwari si Luca at Alberto na hindi marunong lumangoy kaya si Julia ang samalo ng bahaging iyon. Si Luca sa pagbibisikleta at si Alberto sa kainan. Ipinakilala sila ni Julia sa kanyang ama na si Massimo, isang mangingisda ng mga halimaw sa dagat. Natakot si Luca sa matinding determinasyon ng ama ni Julia. Habang kumakain, nabasa ni Luca ang mukha ni Alberto at muntik itong magbunyag ng tunay na anyo. Humingi sila ng tulong sa ama ni Julia para sa bayad sa rehistro pero wala raw itong kita. Bilang kapalit, nag-alok sina Luca at Alberto na tumulong sa pangingisda. Gamit ang kanilang kaalaman sa dagat, natulungan nila si Massimo na makahuli ng maraming isda. Ngunit dumating si Ercole at ninakaw ang pera ng rehistro. Hinarap siya ni Alberto, habang nil-8 naman siya nina Julia at Luca, dahilan upang ibalik ang pera.
Habang patuloy silang nag-eensayo, sinubukan ni Ercole na sirain ang kanilang bangka. Nabasa si Alberto at halos mabunyag ang kanyang anyo. Nagkasabay pa nito na dumating ang mga magulang ni Luca sa bayan at hinahanap siya. Natakot si Luca na madakip at dalhin sa kailaliman. Habang naglalakad pa uwi, nakita ni Luca si Massimo at pinatawag si Alberto. Naiwan sina Luca at Julia. Ipinakita ni Julia ang teleskopyo at mga aklat niya tungkol sa mga bituin. Naaliw si Luca at nagnanais ng makapag-aral. Nang bumalik si Alberto, nagselos siya sa pagiging malapit ni Luca kay Julia. Habang naglalakad sila, sinabi ni Luca ang kanyang mga natuklasan pero binabaliwala ito ni Alberto at ibinalik ang usapan sa Vespa. Sinabi ni Luca na baka mas gusto niya ang pag-aaral kaysa sa scooter, ngunit pananghinaan siya ng loob ni Alberto. Dumating si Ercole, binaril sila ng harpoon, at pinahawak kay Guido at Sitio si Alberto habang sinasaktan siya. Ngunit hinawakan ni Luca ang harpoon at tinakot ang grupo para palayain si Alberto. Tumakbo ang mga bata pabalik sa bahay ni Julia kung saan sila nakatulog ng ligtas. Habang lumilipas ang mga araw, patuloy ang kanilang pagsasanay at lalong gumagaling. Si Luca ay mas pinagbubuti ang kanyang pagbibisikleta. Ngunit habang tumatagal, mas nagiging malapit sina Luca at Julia, madalas silang nag-aaral ng zoolohiya, astronomiya, at iba't ibang agham, dahilan para maramdaman ni Alberto na siya ay naiiwan at magselos. 2 araw bago ang triathlon, umalis si Luca kasama ang bisikleta na sakay sina Alberto at Julia para magsanay. Habang dumadaan sila sa plaza, nakita ni Luca ang kanyang mga magulang na nakaupo sa tabi ng fountain. Agad siyang tumakas at dumaan sa shortcut paakyat sa burol. Sa tuktok ng burol, ipinakita ni Julia sa kanila ang tren na papuntang lungsod ng Genoa kung saan naroon ang kanyang paaralan. Tinanong ni Luca kung pwede rin ba siyang pumasok doon. Galit sa ideya na iiwan siya ng kaibigan, pinutol ni Alberto ang usapan at pinilit si Luca na bumaba na. Dahil kita ang takot ni Luca sa matarik na daan, sinubukan siyang palakasin ng loob ni Julia, pero muling nang himasok si Alberto, sumakay sa bisikleta at bumaba sa burol ng sobrang bilis, halos mabangga ang mga tao at tuluyang nahulog sa dagat. Upang hindi mabunyag ang kanyang anyo, lumangoy sila papunta sa isang liblib na dalampasigan kung saan nagalit si Luca at nakipagtalo kay Alberto. Sa gitna ng pagtatalo, dumating si Julia at narinig ang usapan. Sinabi ni Luca na gusto niyang sumama sa kanya. Sa paaralan, sa isang makasariling galaw, ibinunyag ni Alberto kay Julia na isa siyang halimaw sa dagat, umaasang matatakot siya. Ngunit itinanggi ni Luca at sumigaw ng tulong, na para bang hindi niya kilala si Alberto. Pag-uwi, nabalot si Luca ng takot sa maaaring sinapit ng kanyang kaibigan. Para kalmayin siya, binuhusan siya ni Julia ng tubig, at laking gulat niya nang matuklasang si Luca ay isa ring halimaw sa dagat. Sa pagkasira ng kanyang pangarap, lumangoy si Luca pabalik sa isla at nadatnan ang tore na wasak-wasak at si Alberto na malungkot sa itaas. Sa isang sulok ng tore, nakita niya ang mga marka sa pader, palatandaan ng mga araw mula nang umalis ang ama ni Alberto. Lumalabas na matagal na siyang mag-isa sa isla bago pa man dumating si Luca. Upang muling pasiglahin ang kaibigan, nagpas siyang bumalik si Luca sa bayan at lumaban mag-isa. Kinaumagahan, nagsuot siya ng lumang diving suit upang hindi mabasa at pumila sa starting line. Tulad ng dati, nandaye si Ercole sa pamamagitan ng paglalagay ng olive oil kay Sitio upang madulas siya at makalamang. Pero dahil sa amoy, tinarget siya ng mga anchovy at kinagat-kagat kaya bumagal siya at napunta sa huli. Habang lumalangoy ang ibang atleta, naglakad si Luca sa ilalim ng dagat gamit ang diving suit. Ngunit dahil sa presyon, nabasag ang salamin ng helmet at pumasok ang tubig. Pag-ahon niya, sinubukan niyang itago ang kanyang mukha ngunit pinatumba siya ni Ercole at nalaglag ang kanyang helmet. Sa kabutihang palad, naitago pa rin niya ang kanyang anyo. Sa bahagi ng pasta eating, nahirapan si Luca dahil hindi pa siya marunong gumamit ng tinidor. Tinulungan siya ni Julia na nasa unahan ng kompetisyon. Dumating din si Sitio at pinalitan ni Guido para sa kainan. Mabilis siyang kumain, ngunit nang makita niyang nasa bisikleta na si Julia, muling nandaye si Ercole at isinubo ang lahat ng pasta ng sabay-sabay gamit ang kamay. Sa huling bahagi ng paligsahan, ang pagbibisikleta, kahit nasa huli si Luca at luma ang kanyang bisikleta, mabilis siyang nakabawi ng pwesto at nangunguna na. Ngunit biglang umulan. Dahil hindi siya pwedeng mabasa, nagtago siya sa ilalim ng tolda at naunahan ni Ercole. Dumating si Alberto na may dalang payong para tulungan siya, pero nang makita siya ni Ercole,
sinugod siya at sinipa hanggang malaglag ang payong, dahilan para mabunyag ang anyo ni Alberto. Nang makita ito ni Ercole, bumalik siya upang ihagis ang lambat para hulihin siya at kunin ang pabuya. Nakita ni Luca ang panganib at lumabas sa tagwan. Tumakbo siya at isinakay si Alberto sa bisikleta. Magkasama silang bumaba sa burol habang hinahabol ni Ercole. Ilang ulit silang tinangkang patamaan ng harpon. Nang makitang malapit ng maabutan sila, nagdesisyon si Julia na tumalon sa harapan ni Ercole para pigilan siya. Natamba si Ercole at nadisgrasya kasama ang bisikleta. Imbes na tumakbo, bumalik sina Luca at Alberto upang tulungan si Julia. Ngunit nakita sila ni Massimo at agad kumuha ng harpon. Pinalibutan sila ng mga tao sa plaza, kasama si Ercole. Ngunit nang makita ni Massimo na sina Luca at Alberto ang tumutulong sa kanyang anak, ipinagtanggol niya ang dalawa at idineklara bilang mga tunay na nanalo. Umapela si Ercole na hindi sila tao, ngunit sinabi ng hurado na teknikal silang nauna sa finish line kaya sila ang panalo. Patuloy na iginiit ni Ercole ang gantimpala, ngunit dahil nasa tabi ng mga bata si Massimo, umatras ang mga mangangaso. Maging sina Guido at Sitio ay tumalikod kay Ercole. Dumating din ang mga magulang ni Luca at nakita ang anak na pinaparangalan ng mga tao. Bagamat hindi ganoon kalaki ang premyo, bumili sina Luca at Alberto ng lumang scooter at masayang umikot sa bayan. Ngayon, sabay nang namumuhay ang mga tao at mga halimaw sa dagat sa Puerto Rosso. Dahil magtatapos na ang bakasyon, kailangan nang bumalik ni Julia sa bahay ng kanyang ina sa Genoa upang pumasok sa paaralan. Pag-alis ni Julia, sinabi ni Alberto kay Luca na ibinenta niya ang scooter upang makabili ng tiket papuntang Genoa para makapag-aral si Luca. Dumating ang mga magulang ni Luca dala ang kanyang malita at sinabing nakaayos na ang lahat, mananatili siya sa bahay ng ina ni Julia. Inanyayahan ni Luca si Alberto na sumama, pero nagpa siya itong manatili sa Puerto Rosso kasama si Massimo upang tumulong sa pangingisda. Matapos ang isang napaka-emosyonal na pamamaalam, sumakay si Luca sa tren patungong Genoa upang tuparin ang kanyang pangarap na makapag-aral kasama si Julia. Dito na nagtatapos ang pelikula. Salamat sa panunood hanggang sa susunod na video.